What's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back again sa aking YouTube channel. Bali sa episode na ito mga kamaster ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng reverse trigger gamit yung ating housing na tubular at 12mm by 1 inches mga kamaster, ang laki. Bali susubukan natin yung mga kamaster. Yan. Ito siya. 12mm yung kanya kapal. Yan yung kapal na 12mm. Tapos itong lapad niya naman ay 1 inches. Yan mga kamaster, ang ating ipapakita ko sa inyo. Kung paano ko gawin ito. At kung anong mga flat bar ang kailangan nito na stainless para sa ating lever at saka sir. Yan. Siyempre po mga kamaster, bago po tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, maaaring pakisubscribe na rin po at pakilike para updated po kayo lagi sa mga in-upload natin mga video. Yun mga kamaster, umpisa na po natin. Let's go! Bale, ito po lahat ng ating mga gagamitin mga kamaster. Unahin muna natin sa gagawin nating lever. Ang sukat po nitong ating flat bar na stainless na to ay 6mm by 2 inches mga kamaster. Yan, para mas makita nyo sukatin natin. Yan. Yung kapal nito mga kamaster, yan, yung kapal nito ay 6mm. At yung kanyang lapad naman ay ayan, 2 inches mga kamaster. Yan. 2 inches ang lapad ng ating in-order na flat bar sa Shopee. Yan mga kamaster, baka gusto nyo umorder ay madali lang humanap sa Shopee. Yan. Ito yung ating gagawing lever. At ito naman mga kamaster, ang susunod natin ay ito naman. Ang magiging sir niya mga kamaster. Ito pala ang sukat nito mga kamaster ay 9mm by 40mm. 9mm yung kapal niya. At ang lapad niya naman ay 40mm. Yan. So ito yung ating gagawing sir mga kamaster. Mga kamaster, ito pala ang nirekomenda ko sa inyo na mas magandang kombinasyon ng mechanism. 6mm pang lever at 9mm para sa sir. Ang inyo magiging mga kamaster ay 12mm by 1 inches mga kamaster. Yan. Pagkakasyahin natin dyan mga kamaster yung mga lever at saka sir. Let's go mga kamaster. Kailangan lang po natin ng masking tape. Unahin muna natin dito sa sa housing. Hanapin nyo lang yung magandang part. So yan, ito yung pinakamagandang part. Kaya itong magiging sa ibabaw. Yan. Kailangan ng masking tape. Pati sa ating magiging housing. Yan. Guhitan natin yung magiging buntot natin ating mechanism. Yan. Yan. Para alam natin kung saan yung ibabaw at ilalim. Ito kasi may dugsungan niya dito mga kamaster. Ito yung dugsungan niya. Yun, yan. Hindi kasi pwedeng nasa ibabaw yan. Kasi persado ang ibabaw kapag may shop na. Yan. Okay ito mga kamaster. Yan. So dito naman mga kamaster ay magdodrawing tayo ng gagawin nating lever sa part na to. Yan mga kamaster, bali magsusukat lang tayo dito ng 6cm para sa ating gagawing lever. Yan mga kamaster, sundan na natin ng cutting disc yan. Yan, bago yun, butasan muna natin siya bago natin i-cut. Dito naman tayo sa magiging sir niya mga kamaster. Para tuloy-tuloy tayo. Yan mga kamaster.
Ayan o. Yan yung design natin na magiging sir nya. Ito bubutas natin ito mga kamaster. Ituldukan lang natin ito mga kamaster para makita natin yung pagtatamaan natin ng barina ng ating drill. Yan. So bali butasan na natin ito mga kamaster. Yan, ng 1/8 tapos sundan natin ng 3/16. Bago natin siya sundan ng cutting disc para maghiwalay na sila. Yan mga kamaster, bali butasan na natin itong ating lever muna, unahin natin. So yan mga kamaster, butas na parehas. Susundan na natin siya ng 3/16. Mga kamaster, kapalit tayo ng drill bits 3/16. Yan talaga standard na butas natin mga kamaster sa magiging pinlock ng ating sear at saka lever. Yan, yung dalawa na yan. Okay mga kamaster, dito pang isa. Yan mga kamaster, matapos natin mabutasan ng 3/16, kakatingin na natin ito ng cutting disc mga kamaster. Putulin natin ito mga kamaster, itong ating sukat ng haba. Yan, putulan mga kamaster. Ikat naman natin yan, sundan natin yung sundan natin yung drawing mga kamaster. Ito na po mga kamaster, na na po natin, na ikat na natin. Bali mamaya na po natin linisin yan. At dito naman tayo susunod magkakat. Dito para mga kamaster, bago nyo i-cutting to, ay kailangan kunin nyo muna yung design dito sa loob, sa babaw. Yung design ng pinaglalakan ng ating buntot natin shaft kapag naglo-load. Yan. Kailangan bago nyo siya ikat tong ilalim, bago nyo siya ipaghiwalay dito sa flat bar, ay kailangan makuha mo natin yung design. Panoorin nyo na ito mga kamaster. Ito na po mga kamaster. Bale, tanggalin na natin itong sobra sa likod para medyo magbilog yung hulihan. Yan mga kamaster. Ito na yung design nya. Bale, pakinisin na lang ito mga kamaster. Share ko lang mga kamaster sa paggagawa pala ng trigger. Ito lang talaga pinakamatagal gawin. Yan, dalawa na yan. Kasi kailangan mo talaga siyang iporma. Sa housing naman mga kamaster, madali lang. Kapag nakat mo na to, yan. Tapos dito sa unahan, kapag naikat mo na rin yan, kasi ito mahaba masyado ito mga kamaster, babawasan pa natin ito, puputulan natin mga ganyan lang. Baka ganito lang makukuha natin yan. Mula dito, yan, hanggang dito lang. Kasi dyan natin ilagay yung lever tsaka itong sear. Yan. Kumbaga ito ikakatar natin itong mga dulo-dulo. I-design pa rin natin siya mga kamaster. Yan. So yan mga kamaster, dahil tapos na tayo dito sa sear, kunting finish na lang dito. Ikat natin ito mga kamaster. Yan, bali ang matitira itong sa drawing na lang. Yan. Yan mga kamaster, ito na po yung kinalabasan ng ating lever. Bali magbabawas na lang tayo dito mga kamaster kapag medyo sikip sa dito sa ating gagawing housing. So bali ang mangyayari nito mga kamaster ay ibibend naman natin to.
ipapakorb natin to para magmukha siyang medyo ano siya, nakapakorb para design na design sa trigger or lever. Ito lang mga kamaster ang tamang pag-bend dito. Patong nyo dyan. Tapos pakagat natin ng vice grip. Yan. Tapos ito yung martilyo. Yan mga kamaster. Ito na siya. Yan. Bali, lilinisin na natin yan mga kamaster bago natin siya isukat dito. So yan mga kamaster, dahil okay na yung ating pagka-bend, pagka-curve, lilinisin na natin mga kamaster, pakikinisin na natin. Tsaka natin siya imamatch dito para mabutasan na rin natin tong kanyang housing. Yan mga kamaster, bali ito pala ay ikakat na natin to para mag-batch na sila dito sa ating lever. Dito lang mga kamaster. Yan mga kamaster, yan na siya. So, bali pato na dito. Yan. Titignan natin kung gaano kapal pa yung matitira dito sa clearance ng ating pagbubutasan ng ating pinlock na ating lever. So kailangan kahit dito banda man lang ay may matira kahit na mga 1 mm para matibay pa rin mga kamaster. Yan. Yan mga kamaster, bali magbabawas pa tayo dito sa sear at saka sa lever para sumakto. Medyo tingala pa kasi yung ating ating sear. So kailangan medyo ganyan siya mga kamaster. Yan, medyo ganyan siya. Yan. Kung ganyan naman kasi, yan ang matitira sa ating piston ng ating lever. Kunti ang matitira, mauubos itong kanto. Kaya kailangan magbabawas tayo sa babaw ng lever, magbabawas tayo sa dulo ng sear. Yan mga kamaster. Yan mga kamaster. So okay na to. Sukat natin. Yun mga kamaster, okay na. Yan. So ganyan talaga tayo niyan mga kamaster. Ito pala yung ating sample na shop. Yan. Okay na yan mga kamaster. Bali pakinisin na lang natin itong lahat para mai-set up natin dito at maibutas natin dito sa housing yung mga sear at saka lever. Bali ang gagamitin ko pala dito mga kamaster ay flap disc lang para mawala yung mga matatalas. Yan, fast forward tayo mga kamaster. Hindi ko na sa inyo pakita yung pagpapakinis ito. Okay mga kamaster, dahil tapos na tayo sa sa pagkakat dito sa babaw at saka dito, sukat na rin siya. Ang gagawin naman natin mga kamaster ay imamatch natin sa dito. Yan. Bali pato na itong sear. Yan mga kamaster, pag sure nyo na okay yung clearance dito sa ilalim at dito sa ibabaw at yung ating shop ay sakto na rin, yan, ay pwede na natin siyang sulatan ng lapis. Kumbaga lalagyan natin siya ng mark ng lapis para doon natin siya bubutasin. Yan siya. Ngayon naman ay bubutasan natin. Bali tanggalin natin to. Yan. Ito naman ay tutuldukan natin ng concrete nail para madali natin mabutasan mga kamaster. Yan mga kamaster. Bali butasan na natin to. So ito na mga kamaster, butasan na natin yung ating housing. Ito pala mga kamaster ay 1/8 yung ating gagamiting drill bits. Unang-una natin mabutas, 1/8 lang muna para mas maganda. Yan mga kamaster, butas na. Sundan naman natin ng 3/16. Yan mga kamaster, butas na.
Okay. Bali nag-fast forward tayo mga kamaster. Bali binutasan ko na dito sa ilalim. Yan. Kasi dyan natin ilulusot yung ating ano, itong ating lever. Yan, lulusot dyan. Bali ikakating pa natin ito mga kamaster ng pa-square. Yan, papunta dito. Yan. Para yung ating lever malayang gumanon-ganon. Yan. Kasi tatanggalin natin itong gitna. So ganyan ang mangyayari mga kamaster. Dahil butas na itong mga kamaster. Yan, butas na to. Ikat naman itong ibabaw mga kamaster. Tanggalin na natin to. Ito mga kamaster yung naging design ng ating housing. Ayan. So yan mga kamaster, dahil ito tapos yung ating housing. Ayan. Ay, okay na yung housing natin. Bali ang gagawin naman natin mga kamaster, maglalagay na tayo dito ng yung guide ng ating spring. Yung pinaka hole ng ano na ating gagawing spring para hindi siya natatanggal. Ito na mga kamaster. Dito tayo maglalagay, guguhitan natin ito mga kamaster, no? Yan. Okay, bali gagayatin naman natin ng ating disc. Lagyan natin siya ng guhit o gayat. Ayan mga kamaster. Ayan na. Ating mag-shoot yung ating ano. Ayan, ating alambre na stainless. Yan. So bali mga kamaster, lilinisin ko lang to sandali. Ipa-flap disc ko lang yung mga kanto dahil hindi pa natin na-flap disc. Ay tanggalin ko lang yung matatalas. Yan mga kamaster, bali isi-set up na natin siya mga kamaster para may pakita ko sa inyo yung tamang pag-set up nito paglalagay ng spring. Yan, bali nakatusok na dito mga kamaster sa kabilang gilid. Dahil sana ito mga kamaster, medyo masikip kasi na pagkagawa ulit sa ilalim. Hindi pa kalusot yung spring. Kaya ito na lang ginawa ko. Yan. Yan yung spring sobra. Yan. Shoot natin. Yan mga kamaster. Yan, nakalusot na. Ang gagawin natin mga kamaster ay ganito. Yan. Ito ay ilulusot natin dito sa kabilang side. Yan. Ito yung dulo, kabilang dulo. Yan. Itong isa naman dito sa kabilang side din. Yan. Tapos hatakin natin yung kabilang dulo. Yan. Yan. Ayan na mga kamaster. Ayan siya. Yan. Yan, para makuha rin ng ibang kuan. May upload na ako ito mga kamaster. Tapos hatakin natin yan para humigit. Ganoon dito sa kabilang dulo. Hatakin din. Yan.
Putulin na natin yan mga kamaster yung sobra. Yan. Yan. Yan lang mga kamaster. Kabit na natin tong ser. Yan. Ito yung pinlock. Yan. Siya mga kamaster oh. Yan. Subukan naman natin i-load mga kamaster kung gagana. Ito yung ating sample. Yan. Yan mga kamaster oh. Yan lang mga kamaster. Ang paggawa ng 12mm 1 inches na tubular mga kamaster. So yun mga kamaster, sana nakuha nyo yung diskarte sa paggawa ng reverse trigger mechanism gamit yung 12mm 1 inches na tubular stainless. Yan mga kamaster. Kasi yung lagi kong ginagawa minsan, nakikita nyo ay yung 10mm by 30mm. Yung mas malapad siya dito na mas minipis lang siya ng konti. Yan. Ito naman ang pinaka makitid na ginagawa ko mga kamaster. Sa susunod na episode kasi mga kamaster ay gagawa ko ng single roller SG pang personal. Kaya ito yung magiging mechanism niya mga kamaster. So yun mga kamaster, bali hindi ko na naipakita ang paglagay ng liner release ito kasi marami na po ako nitong video sa YouTube channel ko. Hanapin nyo lang dyan mga paglalagay ng liner release. Meron na po ako dyan mga kamaster, kaya hindi ko siguro ipapakita yon. Kaya ito lang ang ipapakita ko sa inyo, ang paggawa ng housing with trigger mechanism gamit yung ating 12mm 1 inches na tubular. Yan. So yan mga kamaster, maraming salamat pong muli sa inyong panonood at sa inyong walang sawang suporta. See you next episode. God bless to all. Ingat po kayo palagi. Salamat.